Hello Aries! Ito yung reading mo for the month of November. So ano yung mga ganap-ganap, mga dapat malaman, mga mensahe para sa iyo or mga possible na mangyayari or parating. Yan. Thank you so much Aries for your support sa laging pagsubaybay. Sobrang malaking tulong po ang inyong like, shares, and comments. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers yan. Itong reading na ito. Regarding private reading services guys, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description or pakipanood yung hanggang dulo. Nandun po yung mga detalye. Tingnan muna natin yung mga overall themes or energies. Mga paparating sa'yo. Wow! Unang-unang paparating sa'yo, you have good fortune. Yan, swerte. No? Pwedeng mga opportunity yan, maaliwalas, papabor sa yung mga bagay-bagay, mga magagandang outcome, or possibilities. No? So, pwedeng magagandang happiness yan, or magagandang ganap, no? Okay, ewan ko, ano to? Pwedeng may potential harm. Pero may kinalaman sa secrets. Ayan. So, yung mga sikreto na pwedeng ikapahamak yan, ano? Si skull. Whether ikaw or loved one, or kung may taong nasa paligid mo na may mga ganyan, tinatago na pwedeng may danger or harm doon sa kanyang tinatago. Okay, may pagbabago rin, caterpillar, transformation ito eh. And ito ay positive kasi from caterpillar magiging butterfly siya. So, nakikita ko ito ay magandang pagbabago na paparating para sa iyo. Ano pa? Isa na lang. Dagdagan natin yung mga paparating. Okay, may lightning. Okay. Surprise, unexpected. Basta something na unexpected. Nakakagulat. Pero may binabanggit dito na kontrolin mo yung mga emotions mo or anger. Para hindi ka mapahamak or hindi mo para wala kang pagsisihan. Pagkasyahin na lang natin yung mga cards kasi medyo malalaki. Meron ka ditong crossing bridges, rainbow blessings, wandering path, at saka uncovering treasure. Wow! Pagtawid, no? Kasi meron kang crossing bridges dito. Either magkakaroon ng closure, mga pagtatapos, matatapos na chapter sa buhay mo, and something na magkakaroon ng magandang conclusion, outcome. For sure, meron ng mga bagay na tatalikuran, magtatapos, isusurrender, mga pwede rin itong recovery or healing. Ayan, no? It's time for healing. It's time for healing, mending, and releasing. May mga relationships na mag-i-end, pero pwede rin may mga connections na mag-heal. Magkakabati-bati, ano? Tsaka, ayan, totoo talaga, marami kang blessings dito. Ayan, no? Dito kasi may clover ka eh. Tapos may rainbow blessings ka pa. So, double yung power niya, no? So, dito nga, sabi ko nga, may good fortune, may mga buenas, magagandang bagay na paparating sa iyo, pinapaboran ka ni universe. And at the same time, ganun din yung blessings mo.
may shower ng blessing. So, hindi lang isang blessing itong paparating sa'yo. Multiple blessings ito. No, inuulan ka ng grasya, biyaya dito. Ngayong November. Okay, parang journeying talaga dito. Bukod sa tulay, meron ka ring wandering path. So, nakikita ko may mapa dito. So, ewan ko, pwedeng meron kang mga plans, may tina-target ka, goal, or pwedeng destination mo. So, hindi ko alam kung may pagta-travel din. Pero meron sinasabi ditong journeying. Ibig sabihin, parang mala full card na may panibagong chapter kang papasukin sa buhay mo. Basta may new experiences, new chapter, panibagong simula, or panibagong pakikipagsapalaran, journeying. Sabihin na natin may mga maraming possibilities eh. Pwedeng bagong relationship yan, pwedeng bagong path na tatahakin mo, personal or sa career mo, or pwedeng bagong pagsubok, marami eh. Okay? Basta meron lang mga bagong mag-unfold sa'yo dito, may mga bago kang uumpisahan, kakaharapin, may mga bagong paparating sa iyo. Okay? Uncovering treasure. Talaga. Alam mo kasi nga nakita ko yung map eh. Di ko lang napansin to. Hinuli ko kasi. Pero parang meron ka nga maa-uncover na treasure dito. Yan na nga yung mapa, diba? Nakita ko tong mapa, sabi ko, parang finders keepers, parang treasure na matatagpuan. Yun na nga, nung nakita ko to, nahuli ko kasi tong napansin. Pero meron, ang feeling ko dito is meron kang something na madidiscover. Kumbaga na, sabi ko nga, finders keepers na parang nakalaan talaga siya para sa'yo. And maganda yung bagay na yan. It is something na special, not always material. Diba? Yung mga kayamanan naman, pwedeng alam mo kung may mapa ka, o alam mo na may kayamanan. Pero minsan yung iba, natatagpuan lang nila yung gem na yun, or yung kayamanan na yun, hindi nila inaasahan eh. Na chance upon lang na, alam mo yun, sa'yo nag-appear or ikaw yung nakahanap na hindi inaasahan. Yan. So, meron something dito na hindi mo siya inaasahan na mapapa sa iyo or pusang darating sa or mahahanap mo. Pero this is something special. Hindi ko alam kung material to or hindi. Basta. Pwedeng person, pwedeng hindi bagay eh. Basta something na mapapasa iyo na special. Ayan o. Kumbaga dito, hindi mo ine-expect na, nakahanap ako ng ganito kagandang o ganito ka special na connection, kaibigan, ganito kagandang pagkakataon or opportunity, or ganitong career, yung mga ganun. Yan. Something na maa-uncover mo, madidiscover mo, hindi mo ina-expect, no, na darating sa'yo. Yan. Okay. Meron ka ditong Pisces energy. Meron ka ring the Sun card. Pwedeng Leo yan. Yes, strong energy ng fire sign. Specific Leo. Pero pwede rin may Aries, Leo, Sagittarius dito. Ayan talaga, full card. Kasi meron ka wandering path eh. Sabi ko nga may bagong simula para sa iyo, no? Pwedeng sa iba relationship 'yan, pwedeng iba panibagong chance, panibagong experience or panibagong adventure, panibagong career. Maraming pwedeng possibility, pero yun na nga, merong something na nag-unfold yung path diyan sa harapan mo. Something na bago mong tatahakin, bago mong papasukin, bagong experiences. Okay? Bagong storya or chapter. Yan. Pwedeng ganyan. And yun nga, yung mga nakakadil mo dito, pwedeng si Pisces, pwedeng si Leo. Meron ditong umiiral yung ewan ko, pagka-immature.
pagka-immature. Or pwedeng may imbalance pagdating sa emotion. Sabihin na natin na nawawalan ng control pagdating sa kanyang emotions. Papadala siya dun sa emotions niya. Instead na magpaka-matured. Yun na nga yung sinasabi ko kanina, parang immature energy. O kaya iba dito, parang mali-let down kayo. Pwedeng ili-let down ka ni Pisces or ni Aquarius or ni Leo. Hindi ko alam, pero parang may some kind of disappointment. No? A situation na ikaw ay madi-disappoint or mali-let down. Meron din delay with the Ace of Wands reversed. Kaya kung may mga transactions kayo, deal, travel, or communication, pwedeng may inihintay ka pero may inip ka or hindi darating agad-agad, no? Sabihin na natin may delay. Merong person na hindi ganun ka-sure sa feelings niya or kinikip yung nararamdaman. Yan, meron dito. Nalulungkot pero tinatago niya yung kalungkutan niya. Hindi niya pinapahalata. Pretending na okay lang siya pero actually hindi talaga siya okay. Ayan. May ganyan. Tignan natin love life mo. Oh, sabi dito, pwedeng si Pisces to, si Aquarius or si Leo. Okay. So, gustong-gusto ka na itong person na to. Nandoon yung feelings. Nandoon yung talagang gusto ka niyang makasama. Meron something dito. Pwedeng may sorpresa to sa'yo or magugulat ka na lang sa gagawin nito. Hindi ko alam. Bigla na lang ba siyang susulpot. Basta meron something dito na hindi mo ina-expect. Ikakagulat, ikaka-surprise mo. Dito sa romantic sa love reading mo, ha? Gusto ka pa rin nito. Ayan. Pwedeng, okay. Pwedeng iba dito hindi niya ina-expect na itong tao na to may nagkakagusto pala sa inyo. No? Gusto niya maging masaya ka. Special ka sa kanya, gusto kanya makasama, gusto niya maging masaya ka. Hindi ko alam kung ikaw ay ginagawa niya lahat para masaya ka. Or at least nag-e-effort itong person na to. To you, to him or to her or kung kanino man, ano man ang gender niya, to this person, ikaw yung mundo niya eh. Ayan, my world. Ganon ka ka-special, ganon ka kalaki yung role mo dito sa buhay nitong tao na to. Umiikot lahat sa'yo, no? So, totoo nga to na talagang gustong-gusto ka na, malamang ayaw kanyang pakawalan, pero willing siya na ibigay sa'yo lahat. No? Gusto nga niya maging masaya ka eh. Okay, hindi ko lang alam kung kaya kanyang palayain. Pero, yun na nga, sabi niya, sa ngayon, ikaw yung mundo niya. O, diba? Ang taray. Ibig sabihin lang niyan, ano, ganun ka ka-special dito sa tao na to. And lahat, kumbaga lahat, ginagawa niya. Para lang maging happy ka. Nag-e-effort siya. Ayan, may surprise nga o baka may ma-receive ka pang something dito from this person. Tignan na natin yung mga advices para sa'yo. Compromise. Oh. Kailangan mo mag-make ng compromise at syempre may mga blessings, may abundance na paparating sa'yo. Okay. Kumbaga dito sa compromise, kailangan nyo mag-meet halfway eh. Kailangan mo rin mag-adjust. Kailangan mong sabi ko nga, lagi dito, kahit hindi comfortable, minsan kailangan nating gawin yung mga bagay. Kailangan nating mag-adjust. Okay? Gawin yung part natin or ano ba?
makipagkasundo, makibargain, parang ganun. Pero yan, may mga blessings nga. May rainbow blessings ka, tapos meron ka pang abundance. Ang ganda. Maraming grasya ngayong November para sa iyo. You are blessed. Ask your angels daw. Oh. Something na hinihiling mo. Kung kailangan mo ng clarity, kailangan mo ng tulong, all you need is pray and trust. Trust in the divine. Confide in your angels. Ayan. Hilingin mo daw, hilingin mo, ipagdasal mo. Wala namang imposible kung tayo ay may pananampalataya and may connection sa itaas. Ayan, trust, Magtiwala ka lang sa divine timing kasi parang may delay dito Pero andyan na nga Sabi ko nga, andyan yung mga blessings para sa'yo. So overall, maganda pa rin naman yung November mo. Meron lang mga bagay talaga dito siguro na kailangan mo talagang ikaw mismo, personally hilingin mo, ipagdasal mo. Okay? Mangingi ka ng guidance, yun nga yung sinasabi ko. At saka, ayan, trust mo lang kasi may mga plano para sa'yo. Maaaring yung mga plano mo hindi mag-workout, maaaring yung mga gusto mo mangyari, hindi mangyari, hinihintay mo, ma-delay, pero may divine timing na paparating para dyan sa mga bagay na yan. Maaaring hindi para sa'yo yan, kaya siguro hindi binigay sa'yo. Maaaring may ibang nakalaan sa'yo. O baka merong ibang timing, hindi ito yung tamang timing. Basta magtiwala ka lang. Okay? Tignan na natin yung closing message para sa iyo, Aries. Ito yung nahugot natin. Ang closing message para sa iyo, life isn't always easy, but a positive attitude mixed with prayer and gratitude will determine how quickly we overcome difficulties. Yun na nga yun Ask your angels and trust in the divine. Diba? Ano ba yung mga pinagsasasabi ko kanina? Same. Same siya. Tumutugma dun sa closing message mo. So, magtiwala ka lang. Hindi lahat ng bagay nakukuha natin. At sabi ko nga, kung hindi mo nakuha yan or na-delay, it's God's protection. Or merong mas better na ipapadala sa'yo, nakalaan para sa'yo. Hindi laging madali, ayan. Pero makakatulong kung tayo ay may communication, may relationship with God sa itaas, may faith. And importante rin na tayo ay humble na mag-pray, mag-ask ng mga kailangan natin. Doon natin ma-overcome yung mga difficulties natin. As long as we have faith and as long as tayo ay positive. As long as ginagawa natin yung mga kailangan natin gawin. I love you, Aries. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwa, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.